may binabanggit po sa bawat local government units. Ano po? Now, doon po sa binabanggit po ninyong katanungan kanina, na katulad nung baka may mga 1530 o merong ang pera ng mamamayan ay napupunta sa bulsa ng iilan. Mangyari po lamang na ibulgar po lamang ninyo at ako po'y kasama ninyo sa mga bagay na yan. Tatapusin lang po natin hindi po tayo magkakaintindihan sapagkat magkakaiba ang tinitindigan nating partido. Magkakaiba ang tinitindigan nating partido. At alam ko na ang inyong pong mga damdamin ay taliwas sa amin kung isinasakatuparan din. Ay kung nagpapasusan tayo, hindi na natin ito. Kasi kung gusto ninyo marinig, kung gusto ninyo marinig ang panig po namin, pakinggan nyo. Kasi ginagalang po namin kayo. Yung pinabanggit po ninyo, na hindi kumikita ang palengke. Narito po, kumikita ang palengke. Bagamat may nakikita kayo, hindi pa rin po kumpleto ang pagkita. Yung pong ospital, hindi nga po yan kumikita. Ang perang pumapasok lang po dyan, subsidized po yan ng city government. And that is almost in the amount of if I'm not mistaken, 50 to 60 million din po ginagastos ka, including the educational program of the city government of San Pablo. So ito pong mga school na ito at saka yung hospital, hindi nga po yung kumikita. Pero these are basic services that should be done by the city government. Sapagkat ito po ang tungkulin ng ating pamahalaan. When it comes dun sa sinasabi ninyo, try na natin, graft and corruption. Sino po mapapatunayan nyo? Sino man tuturo ninyo? Na may ebidensya kayo. Ako, kaya kong maglabas ngayon. Hindi ko oras na ito ng ebidensya ng pangungurakot. Hindi ka kaya. Hindi po. Kaya din, saan tayo? Sasa, kumuha tayo ng state. Tingnan natin kung sino yung nagsasalitang malinis. At malilinig nino. Kung sino ang tumatanggap, sino ang tunay na magnanakaw sa ating pamahalaan? Thank you, Consial. We recognize your opinion. Improve collection. So gusto ko po sana itanong sa ating city accountant, ano po ang efficiency rate ng collection ng city? Kung ang target collection niyo po ba ay 300 million, magkano po ang nakokolekta natin? Because kung talagang very glaring, kanina po sinasabi niyo po, 4% lamang po yung nagiging contribution ng real taxes sa income ng government, baka po pwede natin pagtuunan ng pansin yun and not implement muna yung proposed tax. So, gusto ko lang pong malaman sa bahagi niyo, nasaan po bang level tayo as far as our collection ratio is concerned? Sa tingin ko, ako matagal na rin nagsasalita na kailangan talaga ang collection ng mga taxes and everything dito sa ating lungsod. Walang palakasan. Noong pa po binatikot ko na yan. Dahil may mga lumalapit din sa punong lungsod, kahit nung panahon ni Mayor Boy Aquino, may mga alam ako na mga politiko hindi nagbabayad ng tamang taxes eh. Ang daming utang sa ating city government. Politiko mismo. At yan may on record dito kung kahit na magkabulgaran natin yan eh. So in other words, marami rin kaibigan ng Mayor. Marami kaibigan yung lalapit sa mga politiko tapos makikipag-usap sa Mayor. Mayor, baka pababa naman ng assess value ng aming babayaran. Ito, tama po kayo dyan. Kung ang mga mamamayan lang, hindi na makikiusap sa Mayor o kung sino mang politiko na mayroong negosyo, tapos sasabihin niya pare, babawasan mo naman ang assess value ko. Naulit ko kanina sa ating nakuhingan ninyo na siyang panalita sa ating pagpapasimula. Meron din akong ilang katanungan sa isipan. Mabutit yung mga wala kanina ay narito na. Principally, si Consial Ed, si Consial Adhar, si ating city accountant, si city assessor. Ang aking putang ng pagkaunawa ko kay Consial Ed as chairman of the Committee on Ways and Means ay ito'y nananatiling isang panukala. Wala pa pong rekomendasyon ang inyong komitiba as for the approval or disapproval of this proposed revision. Tama po ba yun?
na kayo ay nakapagtaos na so far ng 2 public hearing, na kayo ay nakalaang pang maglaan ng isa pa ulit public hearing dahil sa inyong pakiramdam na mukhang kailangan. Na buksan po ito na baka sakaling kung doon na naman gagawin ng public hearing sa ating Junta Municipal, it may be too small for such a public hearing to accommodate everyone. Pagkat ang totoo nito, ang target ng public hearing is the general public, ang lahat. Na may karapatan maunawaan ano bang gaganap sa ating sa Bumiang Bayan, anong posibleng maaprubahan sapagkat apektado ang lahat. So, basic right of the citizenry to know what is forthcoming. Pwede ba kung sakaling ay malaman na magkaroon kami ng ideya kung si Hal Eviso, because siguro sa inyong magagaling na rekomendasyon para ito ipagdebatihan at aprubahan at disaprubahan ng Sangguniang Bayan. How much time do we have left? Para kung sakali po, may gusto itanong sa inyo for the consideration of your committee, kung sakaling hindi makarating o hindi makumuda in a whole of this size of even bigger than this, ang lahat ng gusto magpahayag ng nilalang ng kanyang kalooban, would you allow na ang ibang mga sector pa na lusot na sa Pangulo ay makapagpadala sa inyo ng position papers na natanggap na rin ito na sa atin yung lahat na natanggap na kayo nung una?